Hello guys, at ngayon ay mag-start tayo, no? Yan para sa first video, top trending stocks, and don't forget to subscribe sa ating channel and paki-press na rin po yung notification bell. Yan para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan, tapos mamaya, of course, meron pa tayong second video guys. Let's start with PXP. Search natin for PXP. Let's see guys. So right now nalaglag na, no? Ayan, pero pinitik kanina, no? So grabe to, no? From here tas hanggang dito 48%. Ayan, pero kung sa baba 100% guys. Ayan, so medyo pinaglaruan. So far for this one ay nakabaluktot na pababa. Ayan, since overbought. Okay, and tingnan natin kung mag-hold since nasa support na to eh. Ayan, support na to guys for PXP, malapit dito sa 4.13 ano. Ayan, para mas makita natin dito. Ayan, so nag-retest lang sa may 200 base sa weekly chart, ayun, no? Tapos binuhusan dito. Ayan, no? So let's see kung magre-reverse. And base sa ano, ayan, sa weekly kasi ito yung kanyang resistance, no? 4.1 na to. So we have a couple of retests here. 1, 2. Tapos ito yung pangatlo. Ayan. And medyo ano siya dito, no? Medyo ranging guys. Yan, kaya medyo delikado to, no, for PXP. Ayan, so tingnan natin kung ano yung mangyayari. And so far naman kasi nag-close dun sa may 1,200. So yun nga lang, tingnan natin. Yan, sa mga susunod, no, na araw, if ever, kung ano yung mangyayari dito for PXP. Ayan, then yung next natin, P Gold. For P Gold, check natin sa weekly. Okay, so rito lang sa may ano niya, resistance before. So yung kanyang ano dito, resistance to, no? So dating support to, and now acting as a resistance. Ayan. So sana lang makapanik, since still bearish pa naman tayo dito for now. We have lower lows. Ayan, kitang kita. Lower lows guys, tapos lower highs. Ayan. So it means still bearish pa rin yung kanyang trend right now, no? Then sa daily chart, so of course retest, ayan, sa may 200. Plus may confluence tayo sa may resistance sa horizontal somewhere here, ayan, sa may green box, no? And kaya magiging bullish to pag nakapanik. So let's say pag nakapanik tapos throwback, then mag-hold, no? And so far retest pa lang kasi ito eh. Ayan, so retest, it means pwede pa rin malaglag yan, no? ENEX. Okay, so trending pa rin to guys. And pag sinilip natin, medyo pinaglaruan din kasi to eh. Nag-spike hanggang dito sa 8.47. So galing ilalim 4.58. Di ba? So yun nga lang dito, over bot na. Ayan, samayan natin stochastic sa weekly chart. Ayan, plus malapit sa may resistance. So dalawang resistance to guys. Ayan, pero na-hit yung 8 point something, 8.49, 8.5. Okay. So tingnan natin kung mag-hold sa may support 5.4 at least dito guys sa may green box na to, since malapit sa resistance eh.
Ayan, so just in case na ma-reject, of course, magkakaroon ng pullback, no? Ayan. And kanina, so pinaglaruan na. Of course, may confluence tayo sa may 200-day moving average sa ating horizontal support. Ayan. So, yung sinabi natin kaninang support sa sa weekly chart. So, malapit yan sa 5.4, guys. Somewhere here. Ayan. Tapos, nakabaluktot yung ating RSI. Ayan. So, tignan natin kung gaano kalalim to, no? Let's see kung mag-hold sa may support malapit sa may 200-day moving average. So, next natin, Converge. For Converge, okay, so medyo nagiging bearish na, no? May pabaloktot na pababa. Okay, same here sa ating RSI. Of course, same pa din, ayan, sa may 10.3 because ito yung kanyang support. Ayan, so we have here sideways, then of course breakout, then pull back, then push, and possible is mag-retest pa ulit dun. Okay, sa area na to. So, dyan, and speaking of sa daily chart, so still intact pa naman din to, even though na siya ay malaglag dito, guys. Ayan, sa may support natin, ayan, 10.3, 10.4, basta malapit sa ating green box. Ayan, no? So, next natin, ASEN. Of course, medyo tayo ngayon, medyo mabilis yung ating pag-update, okay, check muna natin pala dito sa weekly. So sa weekly, so ito yung nakikita natin, ayun, yun na, nag-bounce na, guys, dito, no? Ayan, sa may sinasabi natin kasi sideways to, and sa may support 4.6 din nag-bounce. Okay, and of course we see here pwede mag-retest dito sa 5. Ayan, so yung close kanina nasa 4.93 sa daily chart, no? Ayan, pagka sinilip natin, boom. Okay, so sideways na to. In yung confirmation, of course dapat mag-breakout sa may resistance, so at least dapat makapanik sa 5.09, no? Since ito yung green box natin, tapos mga retest dito. Ayan. So, pagka nakapanik, pwede nang ma-hit yung next possible stop, 5.47. Ayan. No? Goods. And last but not the least, itong JGS. So, for this one, JGS, ano ba nangyari? Yeah. So, nag-bounce. Pero tignan pa rin natin, kung aabot ba hanggang dito sa 29 point something. Since ito yung ating resistance. Dating support. Diba? And kasi nag-bounce dito. Of course, support yan. Then, hindi na-sustain. Laglag. Tapos, nag-bounce. Ayan. So, tignan natin kung magre-retest dito, no? Or possible is babalik na tayo dito ulit sa may support. Ayan, sa may 25.65. Ayan. So, sa area na to. Ayan, sa daily chart, for me, still bearish pa namin to, no? Since we have here lower highs and lower lows. Ayan, so kita naman yung trend, no? Ayan, no? Plus, still, yung price natin is nasa baba ng 200-day moving average. Ayan. So, ito, guys, yung ating 200-day moving average, and yung price, ito. Of course, medyo malayo yan. Kaya for me, ano pa to? Kumbaga, medyo matatagalan pa to for sure. Ayan. So, since malayo pa siya dun sa may 200, no? Ayan.
And I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.